Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ang balita ngayon tungkol sa matinding problema na kinakaharap ng ating bansa. Na lalong magpapahirap sa buhay ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Ang mga nasa poder, mga mayayaman, dahil may pera sila, hindi sila masyadong apektado nito. Kaya lang, ang mga nasa laylayan kawawa. Una, dito, ang balita ngayon na post ito Department of Energy, posibleng umabot sa 10 pesos kada litro ang itataas ng gasolina. Kagabi, nagpagasap ako. Mabuti na lang. Naabutan ko pa yung hindi nagtaas. Sabi ng trabahante sa gasoline station, "Sir, hindi pa nagtaas ngayon. Bukas, ang itataas daw, sabi, 10 pesos sa crudo, 5 pesos naman sa gasolina." Aray nako, ang laki. So, problema yan. Sabi ito sa post, nagbabala ang Department of Energy na maaaring pumalo sa hanggang 10 kada litro ang dagdag sa presyo ng gasolina sa mga darating na linggo, dulot ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel, Iran at nakapikto sa global oil market. So far ngayon, ang estimate po natin, may umi-increase na first day of trading, mga 5 to 10 per liter ang impact ng first trading pa lang sa adjustment ng MPO. So, nakakatakot po ito. Kami nga, pamilya ko, may pension ako, sobra-sobra nasa pangangailangan naming mag-asawa. Umaaray na kami. Pirin mo yan? 10 pesos. Ang hirap nun. So once nga nag-increase ang presyo ng langis, tataas na lahat. Lahat ng bibilhin, tataas na. So naisip ko, ano na lang ang mangyayari sa mga nasa laylayan? Kakaunti, inflation, tataas. Kakaunti na naman ang mabibili ng pera nila, yung mga minimum wage earners. Isang araw, magkano ang sweldo? 400. 500, kulang pa rin. Ito, isa pang problema, inamin ng Pangulo. Marcos Jr. aminadong problema ang pagpapauwi sa mga OFWs. Aminado si Pangulong Marcos Jr. na sa kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan, halos imposible pa ang agarang pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers na gustong makauwi sa Pilipinas. Sabi niya, ang problema, walang lumilipad na eroplano. Kahit kaya nating kumuha ng eroplano, wala tayong magagawa dahil sarado ang mga airport at no-fly zones ito. Kung commercial airline, baka ma-misidentify at aatakihin by mistake. Correct. May nabasa akong post, 3 F-16 jet fighters ng US accidentally shot down by Kuwaiti Air Defense System. Nung kasagsagan ng yung first day of war ba o second day of war, sa Kuwait, may lumabas 3 target sa radar nila na pagkamalan nila na missiles ng Iran at nilockdown nila sa pool. Mabuti na lang ang mga piloto naka-eject kaagad at safe naman silang naka-land. So ang nasira lang yung F-16. So may napanood pa kong Facebook reel, isang Kuwaiti national, nilalapitan niya yung piloto. "Are you okay? You are safe here. Don't worry. Thank you for your services." "Oh, yeah, I'm okay," sabi ng piloto. So,
Anong ibig sabihin nito? Ito na ba yung sinasabi ni BP Sara na merisi gaba? What will happen kung magkakahirap-hirap ang buhay ng Pilipino dahil sa giyera? Sino ang sisisihin nila? Isisisi ba nila sa Iran at Israel, US? Hindi ah. Ang masisisi na naman ang Marcos Jr. administration. Kaya kawawa, sangkaterbang kamalasan na ang inaabot ng administrasyong ito. Problema natin dito, flood control, scam, baha, mali-maleta, madagdagan pa ito, pagtaas ng presyo ng langis at lahat ng bibilhin tataas. So, ang nakikita ko, ang sisisihin pa rin, although hindi naman sana kasalanan ng Marcos Jr. administration dahil wala silang control. Kaya lang yung ordinaryong mamamayan, pagbili niya yung Lucky Me noodles, dati tig 10 pesos lang, tapos nag-increase 12 na ngayon. Bakit? Tapos yung bili siya ng isda, galunggong. Ang galunggong ngayon, 200 pesos per kilo na eh. Dati panahon ng Marcos Jr. Marcos Sr., maalala ko, 5. Mahal na yung 10 pesos per kilo. Ngayon, 200 na. Oh. Tataas pang presyo ng gasolina, baka 250 pesos na ang kilo ng galunggong. So, mabibigla ngayon yung ordinaryong Pilipino. Bigas, baka abutin na ng 60, 70 pesos per kilo ng bigas. So, kawawa ang administrasyong ito. Inaabutan na ng sangkaterbang kamalasan at sana makarecover pa sila o ekonomiya natin. Bumubulusok, lalong bubulusok ngayon ang ekonomiya nang dahil sa epekto ng giyera. So, good luck sa administrasyong ito. Sana ma-overcome itong mga obstacles na ito at galit ng taong bayan. I don't know how can we survive. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo gero. So, Sinya gihatag ninyo sa inabang. una ni ang iyang balay. Ayuan. Muna ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kuan na gid kaayo ang iyang gero. Karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So muna po ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Ug karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So kuan dugay-dugay nagyod. Wa mi naka palit og atob kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. oh, So pila ka bukang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga-eskwela na. Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig.
So tungyod sa kalisod wala gid mo naka-afford og balit og yero. Oh. Salamat sa Ginoo nga kaning sin na inabangan na gyud mi. So salamat kaayo. Thank you.